Hello guys, itong video na to is naisip kong gawin as part 2 nung last kong video about sa yun nga. Actually hindi ko masyadong na-explain kung paano kumita talaga ng $600 per project. So medyo ano lang siya, overview lang siya. So dito naisip ko na para mas malinawan yung mga tanong nyo, sasagutin ko na lang yung mga mga comments nyo at saka messages nyo. Ayun, maraming salamat sa mga positive comments and feedback nyo, at nalaman ko na makakatulong pala talaga siya sa mga gustong mag-online job na work from home, which is timely ngayon. Unahin ko lang, yung iba kasi na nag-comment sa akin, yung mga nag-comment or nag-message is parang nag-open ako ng job position. Medyo siguro nagkamali ako sa job title ko. So parang ang dating is parang siya, job po siya about sa graduate architect na looking for yun nga, graduate architect na gagawa or magiging position is may skill na AutoCAD. So medyo naging naging disconnected dun sa title ko, naging title ko. So ayun, yun nga, medyo may mga akala nila nagpo-post ako ng job. So for example, ito si Elna, shoutout nga pala kay Miss Elna, colleague ko nung first job ko as junior or CAD staff sa first job ko nung corporate job pa yung trabaho ko sa Ortigas. So ito sabi niya, hello Christian, I saw your post in Architects Review Group. Naghahanap ka ba ng drafter? Sabi niya. Yung nephew of architect, naghahanap siya ng work from home. So ayun, ito pa isa pa. Hello sir, good day po. Si Divino naman. Baka need po nyo ng draftsman or loaded kayo. Pwede po ako. Nakita ko kasi ang post mo. Sabi niya. Tapos ito pa. Hi Christian, Sir Christian, I saw your YouTube video about freelancing online. I am currently looking for a job, sabi niya. But due to pandemic, it is hard to get hired. I am hoping maybe you are providing opportunities for a freelance work. I can send in my resume and work sample. Wow, ang haba pa ng nilagay niya, di ba? So nag-effort pa si ate. Ito pa si Chelo Serrano, sabi niya. How to apply po as part-time online. Kasi ito pang si may isa pa. Good morning sir, pwede po mag-apply as draftsman. Sinend niya pa yung kanyang yung samples. So yun, hindi po ako nag-offer ng job position. So baka lang maraming naguluhan. So yun. So ito, ang pinaka-topic ko talaga ngayon is gusto kong sagutin talaga lahat ng mga comments nyo, mga feedback or mga messages nyo, kasi may mga nag-PM sa akin, tapos may mga nag-comment sa YouTube, sa Facebook post, so sinare ko, tapos may mga nag-engage. So ayun, magandang topic pala siya. So ito pa, hindi naman siya tungkol sa nag-o-offer ng naghahanap ng trabaho. Ang sabi niya, ayan, good PM architect. Medyo na-flutter pa ako kasi hindi naman ako architect na license. Ask ko sana kung paano ba siya online, kung paano ba po ba ang online freelancer. Gusto ko pa sana magtrabaho online ngayon kasi postpone po ang alin. Oo nga, nabalitaan ko nga din na postpone yung exam ngayong January. So sorry dun sa mga kawawa nga din yung mga mga na-postpone kasi talagang gumastos pa sila, pumunta pa dito sa Manila, yung iba halos sa ibang lugar pa galing para lang mag-review, tapos ilang buwan nagantay, tapos postpone lang, tapos late na nag-postpone nung December lang ata. So sobrang sorry dun sa mga sa mga mag-e-exam. Actually ako dapat mag-e-exam din dapat ako, kaso hindi ko muna binibigyan ng focus kasi may iba akong ngayon business na mas mas busy, tapos hindi ko pa masyado, basta gusto ko kasi mas magiging focus ako, hindi katulad dati na kasi nga nung pag-take ko hindi ako nakapag ready, so medyo yun tumagilid. So dapat maganda rin, tips ko rin sa inyo, dapat talagang ready kayo at walang masyadong distractions kapag mag-take kayo ng board exam. So siguro
in time magkakasabay-sabay din tayo in case na mag-take ulit ako, di ba? So yun, ito isa pa si Clark Kent. Wow, Clark Kent, Superman. Hi sir, good afternoon. Napanood ko yung YouTube vlog mo sa YouTube. Ilang beses na na-cancel yung board exam, kaya naplano ko mag-freelance muna bago nag-aantay sa exam. Ask ko lang po kung paano at saan kayo nakakakuha ng clients at pwede po ba magpa-help? Thank you po. So yun, ito pa si Sir, good morning, si Pam. Napapanood ko yung YouTube nyo about Arki job na work from home. Interested po ako, sir. Paano po ba? Ako din po ay graduate Arki. Ayun, marami din pala talagang katulad ko na nakarelate na talagang graduate architect din. Tapos yun nga, talagang interested din. So, simulan na natin. So ito nga, paano nga ba mag-work from home? Yun na naman yung general question na masasagot ko. So madaming ways na para makapag-work from home as graduate architect. Okay, so tulad nga ng ginagawa ko, pwede kong i-offer yung services ko as AutoCAD proficient. So depende sa skills mo. So kailangan siguro alam mo muna kayong pinaka-best skills mo para i-offer sa client mo. So kung fresh grad ka, medyo hindi ganun kadali kasi lalo na sa mga client na required ay experience talaga. So nag-start ako fully work from home nung sure na akong magta-transition as full-time online worker nung nung ready na talaga yung sure client na talaga. So huwag kayong transition to online work kung yung client nyo is hindi nyo muna ni-research kung ano yung background nila. So yung unang tip ko. So yun nga, sabi ko kanina, kapag fresh grad ka, medyo mahirap makahanap ng work kasi nga although may mga client na kukuha sa'yo, pero hindi siya ganun siguro kaagad kalaki kasi nga hindi ka pa naman ganun ka-proficient at saka ka-experience. Ngayon, mas magandang experience ka kasi mas confident ka na magagawa mo yung trabaho kasi nga minsan yung mga nagiging result ng mga kapag sinabi mo kasing experienced ka, minsan may mga ganun kasing may mga ganung freelancer kapag sinabi mo experienced ka, tapos hindi naman talaga, pwede mo kasing pwede mong pekein yung experience mo para lang makakuha ka ng trabaho. Ngayon, pag ginawa mo yun tapos on the spot, kapag actual work na tapos di mo nagawa yung trabaho mo, tapos puro yung quality na mabibigay mo, in the end, mawawala rin sa'yo yung client. So, yun, depende yun sa sa experience mo din. Magandang papasukin mong trabaho is talagang bihasa ka na din. Although may mga client na possible na may consideration, so dapat maging honest ka na sa umpisa pa lang. So kasi may mga client na pwedeng kunin ka as hindi ka pa experience, so pwede ka na lang i-train. So depende sa usapan nyo kung magiging honest ka. Kung magiging honest ka na hindi ka pa talaga experience, pwede nyo lang i-consider ka as para i-train ka nila para maging proficient dun sa na yun. Although magiging disadvantage yun sa kanila, pero sa kanila minsan mababayaran ka nila siguro ng mas mababa, and in time babayaran ka nila ng mas malaki kapag talagang naging magaling ka na sa ginagawa mo, diba, mga ganun. So wag ka lang mawala ng pag-asa na makakuha ng client kasi nga pwede naman talaga yung ganun kahit walang experience. Actually yung iba, kahit walang experience, marami kang mga resources na pwede mong pagkunan, like YouTube, mga Facebook groups, pwede mong pagtanungan. Although kailangan proactive ka sa pagkuha ng resources mo para mas ma-provide mo yung kailangan ng client. So yun, dahil ko na nasabi. So bali hindi ko na muna bibitawan yung current work ko nung time na yon. Okay, balik tayo dun sa sinasabi ko kanina. So bali hindi ko muna binitawan yung work ko na yon habang hindi pa stable. So yun yung tip ko sa inyo. For example, meron kang current job ngayon, tapos gusto mong mag-online work kasi nga mas nakikita mong mas may
may opportunity na mas okay. So ngayon gusto mong mag-transition to online work aside na hindi katulad nung nasa local employers, like hindi, kumbaga kaya mo naman siguro na tanong to, kaya ka interesado kasi mas magandang opportunity. Ngayon kapag magta-transition ka, hindi agad-agad syempre, kasi paano pag nag-resign ka and then after ng resignation mo hindi ka pa makakuha agad ng client. So medyo doon, mahihirapan ka kasi anong pang gagastos mo, anong pang bayad mo sa bills mo, di ba? So yun, kailangan kung may current job ka, retain mo lang and then saka ka mag transition kapag sigurado ka na. Kagaya ng ginawa ko nung una, part-time muna ako sa isang client. Kaya unang-una kong client nung time na nalaman ko yung about sa mga online jobs. So ang nangyari, I had so part-time muna ako sa kanya for 1 month ang nangyari. Tapos after 1 month, saka kami decision na i-full-time. So yung 1 month na yun, nag-resign na agad ako kasi meron pang 1 month na mag-work after resignation sa local company. So no, that time 2 years na ako nag-work, tapos marami na rin akong skills na na-acquire as AutoCAD proficient nung time na yun, kasi 2 years na rin yung experience ko. Ngayon based dun sa mga natutunan kong experience nung sa corporate job pa, in-apply ko siya nung time na nagta-transition na ako. So mas na-apply ko naman siya, yun, nakita ng employer na ako yung right person to handle the job. Although ito, ikukwento ko na yung first online client ko, hindi siya masyadong inline sa profession ko na architecture, sa background ko na architecture, which is more on buildings. Ngayon, ang job post na in-applyan ko nito sa isang website is landscape AutoCAD crafting. Ngayon, si client nito is isang British South African, tapos startup company yung kanyang tinayo. So naghahanap siya ngayon ng online AutoCAD or remote craftsman for landscape. Ngayon, malakas yung loob niya kasi 13 years na siyang na-award sa kanya yung isang napakalaking project sa UAE, sa Sharjah, na kung saan sobrang yun yung naging foundation ng kanyang company as startup, kasi for more than 5 years pwede niya itong maging long-term client, which is maganda talagang pundasyon ng isang startup company. So doon pala safe na stable yung company na to. So magandang opportunity siya sa akin as starting, kasi sobrang magiging opportunity din sa akin to para mailagay sa aking portfolio. So ayun. So yun, sa site na to nahanap ko siya so sabi ko nga kanina, apply ako sa kanyang job post sa isang website, which is yung onlinejobs.ph. So ito, pag tumitingin ako ng job post, tinitingnan ko din kung legit ba yung company, kung yung description ba is detailed naman, malinaw yung descriptions. Careful din ako sa pag-apply ng job post. Hindi ko sinasayang yung oras ko sa mga job post na yung sobrang ikli lang, yung hindi ko maintindihan yung post, kung legit ba, ganun. Minsan makikita mo rin kung sinasabi din nila kung ano yung website nila so i-check mo rin talaga online, Google mo. Pero hindi naman yung mga website na ina-applyan ko na may mga legit checker din sila. I-check mo kung yung employer ba na yun is legit, kasi minsan meron talagang mga scammer. So ayun. So yun nga, pagkatingin ko ng job post niya, nag-apply ako. Ito lang, simple lang yung aking cover letter. Sabi ko, "Dear Sir Ma'am, I have carefully read your job description. I want to apply in your company online. The link to my resume is pasted below. My credentials will show relation to my job application." Yun lang. Tapos nilink ko sa kanila yung online portfolio ko. So dapat isang tip yun, may online portfolio ka. Marami namang online portfolio na websites, mga free lang. For example, yung Behance
Behance.net pa yung ginamit kong online portfolio platform na pinag-postan ko. So yun lang, sinend ko lang yung link, and then updated doon yung information tungkol sa akin, and then yung resume ko sinend ko rin yung link. So dapat yung resume mo naka-post din sa any cloud storage or any siguro pwede na rin siguro sa mga katulad ng Behance. Mas makikita ng mga possible client or employer mo. Mas magandang makalat yung information mo, mas possible na makakuha ka ng mas maraming client. Ganoon lang kaikli. Tapos yun na, nag-reply na siya. Actually, ang tagal niya nag-reply kasi 1 month pa after. So, hindi mo ini-expect na mag-reply siya ng ganong katagal kasi parang hindi siya urgent. So, anong nangyari pala nun, nagbakasyon lang siya nung time na yun. Tapos nung sabi niya, ito nga, nung reply niya. Thanks for your mail, an application for the post-draftsman landscape. I have been traveling over the summer. I have not yet filled this position. If you are still interested, can you please advise concerning the following? So, yan. Marami siyang tanong, ang dami. So, yan, sinagot ko lang din yan. So, basically, yan. Ano daw yung experience ko sa landscape. So, basically, wala talaga akong experience sa landscape, di ba? Kasi, yun yung sinasabi ko kanina. Possible na magka-client ka kahit hindi ka experience na sa field na yun. Although, may experience ako pagdating sa skill ng AutoCAD. Sa landscape, wala. So, sabi niya, this is not essential but obviously would be a benefit. So, yun. Dun pa lang, positive na kasi pinoconsider niya pa rin ka na magkaroon ng opportunity na makapag-work sa kanila kasi okay lang sa kanya na wala kang experience. Maganda rin daw na may benefit, na may experience ako. Siguro dahil hindi ganun kadami yung mga landscape, may background ng landscape kasi kahit dito sa Pilipinas parang konti lang yung nagtitake ng landscape architecture. And then pangalawa sabi niya, how quick you think you may be able to pick up landscape drafting skills and how you would require from me or my associates. Diba? Sobrang detailed niya magtanong. Pero yun nga, sinagot ko lang lahat yan. In order to assign your work assignments, we would have to communicate almost daily. How would you feel would be the best way to communicate the requirements? Example, Skype, email, yan. Do you have reliable internet? Sabi niya. In order to download or upload large drawing files. Yun na yung isang naisip kong ang gamit ko lang kasi dati is mobile data lang sa phone. Wala pa akong internet dati. Talagang broadband lang. Yun, kaya naman ng yung data malakas din naman. Yun nga lang magastos kasi 30 pesos per day, ganun. Ganun lang yung gawa ko dati. Wala pa akong internet connection. Do you have your own PC and software such as AutoCAD and SketchUp? Meron naman akong AutoCAD and SketchUp, so no problem. Do you have any examples? So, nagtanong siya kung may mga examples ako. So, yun, sinendan ko lang ng example. Although hindi siya landscape, pero yun nga, tinanggap niya pa rin kasi nga, magagamit ko pa rin naman yun at matututunan ko pa rin yung tuturo ng landscape kasi yun yung kagandahan sa mga puti. Tinuturo nila kung paano yung mga tamang, kung paano yung gagawin yung project. Hindi nila ina-assume na alam mo na lahat. And then, will you be willing to attend any landscape drafting courses? Oo nga pala, nung time na to, parang gusto niya pa akong paaralin ng landscape drafting course. Eh wala, nung naghahanap ako dito, parang wala talaga akong mahanap kasi hindi talaga uso dito yung mga landscape courses kasi nga hindi siya, ewan ko bakit ganun, hindi. Although mayroon pala akong nakitang, actually pinaghanap nila ako dati ng landscape course. Parang may nakita ata ako pero hindi ko lang tinuloy kasi hindi siya, parang iba yung tinuturo, tsaka parang mahal. Willing silang gumastos para sa course, parang pag-aralan mo pa kasi siguro naging para sa akin talaga yun nung time na yun kasi bakit ako yung napiling kunin as draftsman, which is I think siguro one thing na rin na nakikita nila kasi nga mas mababa yung rate ng mga Pilipino, although hindi ko sinasabing dapat ganun yung maging mindset ng mga Pilipino, dapat pa din, hindi natin minamaliit yung ating skills as per kapag naging client na natin yung mga
foreign, which kasi same value din naman yung nabibigay natin. Would you be willing to or able to assist me with other computer-based tasks such as designing and putting together brochures, website updates on easy-to-use platform, updating company social media such as Facebook and LinkedIn, etc. So, ayun, hindi lang pala landscape drafting yung papagawa sa akin. Mag-a-assist din ako sa parang VA na kumbaga. Kasi nga ang nangyari noon is ako lang yung unang-una niyang na-hire as employee aside from doon sa landscape architect na taga Serbia na na-hire niya din. So ako yung unang-unang na-hire niya online, remotely. Talagang kailangan nilang simulan yung paggawa ng kanilang mga brandings like yung sa although meron na siyang mga logos, ang kulang na lang is mga social media pages, websites. Actually, ako yung gumawa ng ibang mga accounts like yung sa LinkedIn, ako yung gumawa nun, yung sa Facebook page, tapos yung iba dun sa website nila. Communication, kailangan mayroon kang Skype or email or WhatsApp account. Internet connection, so ang gamit ko ngayon currently is Converge. So yung recommended ko sa inyo yung Converge kasi based on my experience. Although ang nagagamit ko pa lang is yung Sky, tsaka Converge, tsaka Globe. Ang pinakamabilis talaga is Converge kasi nga talagang yung wired connection niya is fiber optic talaga. Pang-apat, meron kang personal computer. So dapat hindi ka lang nakikigamit sa mga computer shop. So dating ginagawa ko mabagal yung laptop ko. Nakikigamit ako sa computer shop para lang ma-send yung files na pinapasend. So yun, para-paraan lang kumbaga. Pero mas maganda pa rin talaga na may sarili ka kasi paano yung mga files mo, di ba? Lalo na kapag yung mga files mo is importante tapos magkaka-virus, tapos alam mo na yung mga ganong cases. And then pang-5, yung software kailangan meron ka rin installed. Tapos pang-5, mga sample drawings, kung may samples ka, kailangan ma-prepare mo din yun. Tsaka yun pala yung mga resume, mga alam mo yun. Although i-explain ko na lang siya siguro sa ibang video on detail paano yung mga requirements, bakit mo kailangan yung mga requirements like IDs, yung mga resumes, online portfolios, ano yung way na ginagawa ko para mas mapadali yung mga access sa mga yun. So, masisend mo na lang through link, mga ganun. Aside from dun, yung other possible benefits na pwede mo pa rin ma-acquire pag nag-work from home ka through foreign client. Kasama sa offer niya yung 13th month pay, and then salary bonus, paid leaves, meron ding paid leaves, salary loans, nakapag-salary loan na rin ako. And then, libre yung allowance. So, hindi ko naging problema yung internet allowance. And then, yung job contract, talagang may job contract talaga na detail dapat. So, huwag kayong tatanggap ng job na walang contract kasi yun yung pinaka-pangahawakan nyo para meron kayong basehan lahat ng agreement nyo, kumbaga. Huwag kayong tatanggap ng walang contract kasi kung wala, scam yun. Na-hired ako, ito yung nakalagay part-time nung na-hire ako sa onlinejobs.ph. Ito yung sinabi. Ayan, your profile on onlinejobs.ph was hired part-time. So ito yung proof ko na na-hire ako part-time. Baka isipin nyo gumagawa-gawa lang ako, diba? So ito yung proof na yun. Ayan, I was hired part-time September 19, 2016. So yan, na-receive ko to sa email ko. And then nung naging full-time ako, ito naman yung naging email ni client. So ito, first day full-time, welcome full-time, I hope I can keep you busy, but we'll discuss additional tasks shortly, including website, brochures, and other admin tasks. When drafting is quiet, please send me a link of the appropriate page you refer to me below. So aside from this, meron pang separate contract na sinend si client. So ayun, nakalagay dun yung syempre yung kung ano yung position ko, kailan ako na-hire, tapos kailan yung start date, tapos magkano yung salary, and then tapos yung mga terms, kung meron ka bang paid leaves, and then may 13-month pay, salary bonus, mga ganun. So yun, kailangan na naka-indicate lahat doon, and then naka-sign din yung client, may sign kayo, pati ikaw magsasign ka din. Tapos ito pala, merong isang nag-message sa akin
Sabi niya, good morning architect. I am an architect student from MLQU, graduating hopefully. So hindi pa siya graduate. I saw your videos about freelancing and ang tagal ko nang nag-iisip paglagyan ng oras since online class at may internet connection naman. I was an ESL teacher before para makasuporta sa pag-aaral, pero di ko yun field of study kaya di ko feel sa nila. Gusto ko matuto ng freelancing kasi may treatment ako ng epilepsy. Hindi po ako agad papayagan na mag-work ng family ko unless nasa bahay. Since freelance po talagang bala ko ngayon, pwede ba akong makahingi ng tips? So yun, sobrang saludo ako sa mga nagwo-work, yung mga working student. Alam mo yun, hindi ko siya na-experience kasi hindi ko kinailangan working student, pero sobrang saludo ako to. Respect dun sa mga working student kasi sobrang hirap. Tingin ko parang sobrang hirap nun. Busy ka na nga sa pag-aaral mo, tapos din mo pa yung yung pagtatrabaho para lang makasuporta sa sarili mo, di ba? Maswerte pa pala ako. Kumbaga, sobrang matured at responsible nung tao na to, si Arnold Consido. So, tapos meron pa siyang sakit, yung epilepsy. So, yun, yung work niya na ESL teaching, sobrang in demand. Actually, gusto ko nga siyang pasukin nung mga nakaraang nawalan na ako ng client. Gusto ko siyang pasukin kasi nga malaki-laki din yung rate sa ESL teaching, although kailangan magaling ka talaga sa English. So at I think mag-aaral ka pa din ng English para magkaroon ka ng certificate, parang mga TESOL ata, TESOL certificate, parang magkaroon. So sobrang in demand niya ngayon kasi maraming mga nag-online class na mga in-check, halimbawa yung mga Korean na nag-aaral ng English. So yun nga, hindi daw feel ni Arnold Consigo na trabaho ng ganun kasi nga hindi niya feel, ang field niya is architecture nga. So yun, nabi-feel naman kita. Talagang ka pa rin siguro sa talagang attached ka pa rin sa architecture siguro. So yun, sabi niya, paano nga iba yung mag-start ng freelancing? So medyo mahirap siguro sa part mo kasi student ka pa lang. Ngayon, kung susubukan mo naman, at kadalasan ng ina-applyan ko is hinahanapan ng architecture graduate. Although yung iba, hindi naman. So, try mo lang din siguro. Possible ka pa rin na makakuha kasi as long as na ma-provide mo naman. Kasi minsan nagpapatik naman na exam yung mga employer kung sakaling mag-hire. So, try mo lang din. Sa mga tatanong para makahingi ng tips, ito na yun. So, yung isang tip ko sa inyo is keep on networking into possible clients. So, ibig sabihin nun, lagi ka lang mag-network sa mga possible clients mo. So, paano ka nga makakapag-connect? So, for example, mag-join ka sa mga Facebook groups. Siguro yung mga dati mong yung mga kakilala mong prof or mga architects or friends, siguro actually possible mo sila maging clients so para mas mapalawak mo yun, mas marami rin paraan online. Yun nga, pwede mong i-optimize yung profile mo. Yan, isang way. I-optimize yung profile mo, ibig sabihin ilagay mo yung description mo o yung mga experiences mo o yung mga nagawa mo sa as architect or graduate architect. Ilagay mo yung mga past works mo doon, experiences mo, yung mga skills mo, kung saan ka ba, ano ba yung ginagawa mo, tapos mag-post ka lang na mag-post ng mga tungkol sa architecture, ganun. Tingin ko magandang way. Ito, join, yun nga yung sinabi ko niya, join Facebook groups. So, dalawa yung mare-recommend ko na Facebook group for freelancers in general siya, hindi for architecture lang. Ayun. So, for example, itong Online Filipino Freelancers or OFF, siya yung talagang pioneer nung online freelancing sa Pilipinas. As of now, nasa 252.7 thousand members na siya. So, Online Filipino Freelancers, i-search nyo lang sa Facebook, lalabas na. Pag nakita nyo yung nasa 250,000 members, tapos i-join lang kayo doon. Medyo matagal lang mag-approve sila kasi sobrang daming join every day. So wait ka lang siguro. And then
ito, pangalawa yung The Freelance Movement Tribe. So, sa Freelance Movement Tribe na to, parang ano din siya magandang ano din siya. Parang mas high class na ano siya, na freelance group for Filipinos. Although hindi siya pang for Filipinos talaga kasi may mga foreign freelancers din dyan kasi ang language, command of language dyan is talagang English din talaga kasi may mga kinikater din silang mga foreign aspirants na mga freelancers kasi ganun kagaling yung pinaka founder. Tapos yung ibang members din, ibang founders din, co-founders is talagang mahihiya ka sa mga ano na kapag nakaline ka dun sa level nila, talagang magiging proud ka talaga kasi sobrang mga high caliber freelancers. So yun. Tapos yung pinaka nakatulong talaga sa akin is yung unang sinabi ko, yung online Filipino freelancers. Nandun na lahat ng mga resources na kailangan mo. For example, yun nga sa mga kailangang gagawin. Parang parang group na support group siya. Parang kapag nagtanong ka lang about dun sa topic na to, kung may kailangan ka, maraming sasagot sa'yo kasi maraming mga experience na dyan na pwedeng sumagot. Tapos may mga kaparehas ka rin ng mga newbies din. Tapos nandyan din yun, makikita nyo yung mga organized na albums, doon nyo makikita lahat ng mga topics na pwede nyo matanong. Doon nung nagsisimula ako, dyan lang talaga ako nakahanap ng mga sagot sa mga tanong ko. Aside from Google, dyan ako nakahanap ng mga tips, mga tricks, kasi sobrang generous magbigay ng help. Tapos kapag may kailangan kang, pag yung sahod mo is na nalilate na, tapos hindi mo alam yung gagawin mo kasi hindi mo alam baka mamaya hindi na dumating. Tapos yun, may mga cases talaga na kaparehas na sa'yo, tapos mag-aantay ka lang talaga, basta mapapanatag yung loob mo kasi yun nga, hindi siya magkakaroon ka ng kumbaga parang family na yan parang mas mapapanatag ka kasi alam mo yung may mag-guide sa'yo kumbaga. So sobrang laking tulong ng group na to, itong dalawang group na to sa akin dati. So another tip is ano yung mga job sites na talagang nakakuha ko ng clients. Maraming job sites na nagsisulputan, pero ito talaga yung mga nauna, yung online jobs tsaka Upwork. Dati yung Upwork, Odesk tsaka ang tawag sa kanya Odesk, tapos Elance. Merong pinag-combine siya ng Odesk at Elance kasi parang nag-merge sila. Tapos ayun, ewan ko kung bakit. Kasi pareho yata ng US yan pareho yung US. Tapos parang siguro nagka-competition, nag-combine na lang sila. Ayun naging Upwork. So yung mostly lahat talaga ng clients ko is galing talaga sa onlinejobs.ph. Kahit yung ibang mga naging freelance na nakakilala ko, sa onlinejobs.ph sila nakakakuha ng client. Kung gusto nyo mag-sign up sa onlinejobs.ph, i-click nyo lang yung description sa ibaba ng video na to. And then sa Upwork naman, medyo recently, mahirap dyan makapasok kasi sobrang dami ng mga requirements, tapos sobrang dami rin ng pumapasok. Parang pinifilter out na nila yung mga papasok na freelancer. So although mas malaki kasi yung dyan yung rate. Although mas maraming kompetensya, mas malaki yung opportunity mo na kumita ng mas malaki kasi mas malaki yung rate. Hindi siya katulad ng onlinejobs.ph na yung rate ng Pilipino yung inaano. Yun yung pangat sa onlinejobs.ph. Medyo ini-inline nila, parang nade-degrade yung value na ipinaprovide ng mga Filipino workers kasi nga parang sinasabi nila na dapat dito ka kasi mura lang yung rate ng mga Pinoy, which is unfair sa atin kasi same lang din naman na value na binibigay natin. Bakit minsan mas magaling pa tayo, bakit ganun lang kababa yung pay na matatanggap natin, di ba? So although marami pa rin syempreng mahuhuk kasi nga sino ba naman ang ayaw na makatipid, di ba? So ayun, kaya siguro yun yung reason din kaya doon din ako nakakuha ng client na medyo mas nakadami ng client. So, basta ayun, kung talagang
gusto mo ng mas malaking rate, dun ka sa Upwork. Although mas maano nga doon, mas mahirap makapasok at maraming kakompetensya. So last tip is yung paano ka mga babayaran. Syempre, paano ka nga naman kikita kung hindi ka mababayaran. So dapat meron kang means of payment, how to get paid. So to get paid, personally, yung first client ko is through direct to local bank. Pero kadalasan, PayPal talaga yung ginagamit ng iba. Tapos yung mga pangalawang client ko na nasa ano na yun Payoneer. Ang kagandahan sa Payoneer, mas mababa yung transfer fee niya compare sa PayPal. Kaya mas maraming, mas gustong gumamit ng Payoneer yung isang client ko. So, yung PayPal, mas safe lang talaga siya. Sobrang safe niya kasi madami siyang mga safety features. Kaya marami rin gustong gumamit ng PayPal. Although, kapag paglaki ng pera na i-send sa'yo or marireceive mo, mas mababa naman yung transfer fee sa PayPal. Yun nga lang, actually, halos kalahati ng transfer fee ng PayPal. Ganun kamura yung Payoneer. Transfer-wise, pang-apat transfer-wise, mas siya, mabilis siya. Sobrang bilis niya makareceive. So, sobrang bilis lang makareceive pag sa transfer-wise. So, yun yung apat na payment channels. So, direct to local bank. Depende yan sa mo, sa employer mo o sa client mo. Payoneer, PayPal, TransferWise. So, yun pa pala. Yung Payoneer, kung gusto niyo mag-sign up, meron din akong link sa description sa ibaba ng video. So, yun yung malaman kung paano mag-sign up sa PayPal or sa Payoneer. Siguro sa ibang video ko na lang i-discuss kung paano kasi medyo mahaba na yan. Kung masyado lang mahaba tong video na to kung tutuloy ko pa dun. So yan, about naman sa ibang comments, sa ibang nag-comment sa video ko, shinare ko kasi sa ibang Facebook groups na about sa mga architects, interiors, draftsman, review group, ganun. So, wait lang. So yun, sabi ni Alexander, sabi niya not much daw yung kikita, yung not much daw yung kinikita ng kung mag-i-stick lang ako sa draftsman. Sabi niya, when you actually practice your profession as an architect, sayang kung magiging draftsman lang. Pursue to be a project architect. Ayun, sabi ko, agree sir, but for me, like na hindi pa license, it's an alternative. Kasi nga, hindi ko naman ako pwede tumanggap ng mga job na project architect kasi it's an illegal practice. So, next, ano pa ba? So yun, sobrang thank you ako sa comment ng iba. Ayan, may mga nag-share din ng kanilang mga experiences. Sabi nitong isa, ito. Ayun, ito pa pala, may isa pa. Kahit po ba drafting technology grads na may experience na construction, pwede din po dyan. Actually, pwede din naman. Pwede yung mga drafting tech. And then, sabi ng isa, John Hilera, I had a project in China once exterior design lang. The good thing, those Chinese clients opened up businesses here and I became their local design architect to translate their Chinese prepared plans. I had also a project in USA and Hawaii and client pumupunta sa Pinas para mag-meeting. Unfortunately, discriminate yung gawa namin sa building official nila. So, sa client, no choice kung mahanap ng local American architect to translate our work in local standard kahit di naka-imperial US standard naman. Parang gulo lang sinabi niya. Pero, yun nga, yung local, parang more on direct client to. So, yun nga, di ba? Parang isa sa mga ways para makakuha ka ng online o work from home job is makakuha ka ng project sa yung mga direct clients, di ba? Ayun. Ayun, ito kay Roque Pailma. Year 2008 I started outsourcing for $50 for E4 sheet. Malaki 2.5 peso. Parang 2.5 sa peso. Less than. Then after a month, they gave me 2 projects for $7K, and after 4 months, they hired me, giving
$1,500 a month working at home. 2 years after they sent me to work to the satellite office while I am recruiting architects and engineers in the Philippines for a special project. He made the project for almost a year, giving an offer of $1K a month. It's an opportunity that foreign company trusted us. It's not our profession or title being held, but the attitude that we show to them in return. Wow, swerte nung mga na-hire niya, di ba? Kasi $1,000 yung sweldo kahit nasa Pilipinas lang, di ba? So, okay, hindi pala. Possible na ni-recruit nila to work siguro sa dun sa bansa na yun, kung saan yung client nila. So, yun. Ayun, sobrang gandang experience or opportunity yun, tsaka magandang halimbawa na kapag pinakita mo yung best mo dun sa client mo, mas bibigay talaga sa'yo ng opportunity yung ginawa mo, yung magandang ginawa mo. Okay? So next, itong si Ronald Ray Balmores. Sabi niya, malinis na works nga, but we are on the pandemic situation now. Everyone has no money, and that $600 is a lot of money. I'm sure that's not good enough for the clients looking for a draft of drawings and design. Ayun, so tama nga siya. Yun nga yung sinasabi ko na since sobrang hirap ngayon makahanap ng work or job, talagang very timely yung ganitong content, which is makakatulong talaga sa mga naghahanap or mga naghahanap ng mga tips or questions how to work online as a draftsman or anything na related sa drafting or architecture. Next is si Luis Avila. Sa totoo lang, in times of crisis, minsan na need to be practical. Malinis sa trabaho naman yan, sabi niya. Syempre naman, no? But if you will still want that job title, well, there is no stopping you. Pero is there a current job offer that can match yung kagaya nung na-share niya? O kaya nga eh. So, yun yung gusto kong ipakita dun, or iparating dun sa isang group na shineran ko ng video ko, na hindi talaga siya practical kung talagang iisipin mo na porque draftsman lang is mababa nakuha mo trabaho. Kasi bottom line, makakapag-provide pa rin siya sa'yo, di ba? Unlike sa wala kang trabaho, unlike sa architect nga yung position mo, hindi naman sapat sa pangangailangan mo, hindi naman sapat makakabayad ng bills mo o yung mga gusto mo, di ba? Sabi niya, meaning while walang job offer, pwede naman yan pagtsagaan, or probably magtitiis ka sa magandang job title, maliit naman ang sahod, that you can get out of being a draftsman, or you can get out being a draftsman kung may opening na sa architecture, or become a part-time architect but full-time draftsman. Yun nga sinasabi ko, ang being ang architect or draftsman is title lang yan. As long as nakakakain ka naman, why not take the opportunity? Kasi ano pa rin yan eh, importante eh, may laman yung tiyan mo, may makadudukot ka sa bulsa mo, yun lang naman yung importante. Yung secondary na siguro yung title. Next topic. So yun, sobrang natutuwa ako sa mga positive feedback ng last video ko. So sabi nung isang nag-comment, si George B. Aleria, thanks for sharing about freelancing, sabi niya. Ilang araw, ayan, may tanong din pala siya, ilang araw for deadline sa isang villa project, ilang sheets, anong size, file format ng output, PDF. So sa deadline ng isang villa project, kaya ko siyang tapusin ng 1 week lang. Depende sa laki ng villa. Minsan may 1 story, may 2 story. Tapos yung laki ng villa, sobrang siya, mga 115 square meter yung isang villa project. Tapos minsan minimum, sabi ko nga, nasa 10 toilets minsan. Sobrang daming toilets para sa isang bahay lang. Tapos meron pang minsan elevator. So yung deadline
minsan nagbibigay siya ng deadline, minsan hindi. So, maximum na yung 2 weeks na duration ng project. Kung hindi naman ganun kung hindi naman ganun ka bilis yung delivery na hinihingi ng client. Pinakamabilis, tapos kapag rush, 1 week kaya siyang tapusin, from architectural to structural to MEPF. Tapos ilang sheets, minsan nagre-range siya ng 60 sheets, minsan 80, basta ganun, naglalaro sa 60 to 80 sheets, kasama na lahat ng discipline. So yung file size ng isang project, for example, yung last project na nagawa namin is ito siya. Ayan. Ano lang naman, 30 to 50 megabytes lang. So, magtataka ka siguro kung bakit ganun lang kaliit, di ba? Kasi meron akong technique na ginagawa para mas mapaliit yung file size. So, siguro meron na lang akong gagawing separate video kung paano yung process ng tamang pag-compress or paglilinis ng AutoCAD files para mas gumaan yung flow ng inyong work nung pag-i-edit nyo sa AutoCAD, kasi nakaka-apekto yun sa bilis ng paggawa nyo. Aside from sa mabagal na nga yung laptop nyo, yung specs ng laptop nyo, babagal pa lalo kasi nga ang daming mga unnecessary elements doon sa loob ng AutoCAD file, which is dapat malinis yon para hindi bumagal in the long run yung files habang nag-i-edit ka. Okay? So, ang sabi mo pa, anong file format ng output? PDF. Ayun, PDF nga. Paanong format? Yes, PDF yung output. Aside from PDF, sinesend din namin yung pinaka AutoCAD file. So, hindi lang yung PDF yung sinesend, yung pinaka AutoCAD file din, kasi ini-edit din yun ng ibang consultant like structural, tine-check din yun. Kailangan din nila yung files like yung mga consultant ng mga facade, ng mga glass. So, kailangan nila yun. Tapos, sabi nung isa, Revit user po, pwede po bang part-time? I'm interested po sa ganyang job. Ayun, pwede naman. Actually, yung isang client namin dito sa Saudi, nagpapa-require na siya ng Revit. Ngayon, although hindi ko pa hindi ko pa masyadong kabisado yung Revit, inaaral ko pa lang, pwede niyang kino-consider niya na aralin ko yung Revit para kasi yun na yung mas ginagamit ngayon na software, mas mapapadali kasi din, tsaka mas detailed. Although yun nga, hindi naman minamadali, kino-consider nila na transfer sa Revit yung mga drawings namin na gagawin. So, possible talaga. Pero kung tinatanong mo kung kailangan ko ng part-time, for now wala pa, kasi wala pa kaming, may mga, hindi pa enough yung work para mag-hire kami ng panibago. So, yun. Wala pang part-time muna, okay? So, itong isa pang last comment. Yung sobrang thankful ko talaga kasi na-appreciate nung ibang nagko-comment yung content na nagawa ko. Tapos ito, shoutout kay Jinky. Siya, architect siya ngayon sa Dubai, licensed architect. So sabi niya, nag-comment siya, ang galing, sabi niya. Keep vlogging, noble man. Very very informative and timely talaga. Gusto ko yung sharing is caring. Okay, Jinx. Ayun, thank you. Tapos ito last, by T. Pahera Emotera. Wow, ganda ng pangalan mo. Thank you for sharing this one. Keep safe vlogging. Support from Archigrad 2. Godspeed. Ayun, thank you. Yung mga Archigrad dyan, sobrang supportive, mga kagaya kong Archigrads. Maraming salamat, tsaka God bless, tsaka sobrang thank you. At sana kung may mga questions pa kayo about sa video na to, comment nyo lang sa baba, at i-share nyo na din tong YouTube channel ko, share nyo na rin tong video pag pinost ko, share nyo na rin yung
mga ideas nyo, kung ano yung mga experiences nyo, kung may mga naging same experiences din kayo tungkol sa job, online job or work from home. Share nyo na din, malay mo makatulong sa ibang viewers. Tsaka share nyo tong video na to, i-like nyo na din, click nyo na din yung notification bell, at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe kung di pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko. Yun lang guys, at see you on the next video.